What's up mga bossing? Welcome back. Nandito na naman tayo sa episode 3 ng ating study group. Okay, simulan na natin kagad. Let's go! Sa una, ay nagtuturoan pa ang dalawa kung sino ang papasok. Nang makapasok na si Gamin, nagulat ito nang makita niyang puro babae pala ang nagkaklase dito. Kaya nagmadali itong lumabas. Sinabi ni Seyon, "Ano ang ginagawa mo?" "Hindi ko alam ang itsura niya," sagot naman ni Gamin. "Pwede ka namang magtanong," sagot naman ni Seyon. Tapos ay narinig nila ang pangalan ng hinahanap nila mula sa dalawang babaeng pumasok sa classroom. Siya si Lee Ji-woo. Ang babaeng ito ay kakambal ni Lee Hyun. Sinabi ni Seyon, "Mas makakabuti siguro kung hindi na natin siya aayain." "Bakit naman?" tanong naman ni Gamin. "Kapatid siya ni Lee Hyun, kaya malabong sumali siya sa atin," sagot naman ni Seyon. Siya naman si Mihi. Nagagalit ito dahil binaliwala ni Ji-woo ang utos niya. Sinabi nito, "Ba't binabaliwala mo ang utos ko? Sinisira mo ang mood ko ah." Ito naman si Choi Hee-won. Inagaw ni Minhee ang plan preparation at sinabi nito, "Desidido kayong mag-aral ah, mga tanga." Sinabi nito kay Choi Hee-won, "Ang lakas ng loob mong tingnan ako ng ganyan ah." Nang sasampalin siya nito, mabilis siyang naharang ni Lee Ji-woo at sinabi nito, "Sinabi ko na sa'yo, ako lang ang pwede mong saktan. Bitawan mo ko," sambit naman ni Mihi. Pagkatapos niyang sampalin at sipain si Lee Ji-woo, sinabi nito, "Napipikon na ako sa'yo. Kapag hindi mo pa rin ako sinunod, papatayin kita." Dagdag pa nito, "Ba't ba nag-aabala pa kayong mag-aral?" Tapos ay niluwa nito ang kanyang chewing gum sa midterm plan ni Choi Hee-won. Mabilis naman itong nasalo ni Gamin. Nagulat si Seyon kung paano ito nawala ng ganun kabilis sa tabi niya. Namangha si Gamin sa midterm plan ni Choi Hee-won. Sinabi ni Mihi, "Anong nangyayari sa'yo?" Subalit, hindi siya pinapansin ni Gamin. Tapos ay dumating ang isang lalaki. Siya si Gyujin. Sinabi nito, "Bakit ang ingay dito? Ikaw si Gamin, hindi ba? Yung nagpabagsak kay Lee Hyun." "Siya nga pala. Ano ang kailangan mo sa kasintahan ko?" Kinilig si Mihi dahil ang akala niya siya ang tinutukoy nito. Kupal. Sinabi ni Gamin, "Si Lee Ji-woo ba ang kasintahan mo? Gusto ko lang siyang makausap." "Oo, siya nga," sagot naman nito. Subalit, halatang nabibwisit si Lee Ji-woo. Lumapit si Seyon para ayain nang umalis si Gamin. Nang sasabihin ni Gamin ang tungkol sa study group, hinatak na siya ni Seyon. Sinabi ni Gyujin kay Ji-woo, "May kinakausap ka bang ibang lalaki? Dahil dyan, kailangan mong maparusahan. Umalis ka dito," sagot naman ni Ji-woo. Sinabi ni Gyujin, "Bakit? Nahihiya ka ba sa ibang estudyante?" Sinabi ni Gyujin, "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang kukuha ng atensyon." Dagdag pa nito, "3 palo lang naman. O baka naman gusto mong gumawa tayo ng ibang bagay." Pinili na lang ni Ji-woo na tanggapin ang palo, tapos ay pinitik ni Gamin ng bubblegum papunta kay Gyujin. At sinabi nito, "Akala ko ba kasintahan mo siya? Mayabang ka ha," sagot naman ni Gyujin. Dagdag pa nito, "Sa tingin mo ba may ibubuga ka na porke tinalo mo si Lee Hyun?" At ito ang nangyari. Subalit, biglang dumating ang disciplinary chief. Sinabi nito, "Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na may pagpupulong ang disciplinary committee?" Sinabi nito kay Gamin, "Magkikita pa tayo ulit." Tapos ay umalis na ito sa library. Sinabi ni Seyon kay Gamin, "Gusto mo bang magkaroon ng katahimikan sa eskwelahan na to?" "Oo naman," sagot naman ni Gamin. "Kung ganon, bakit mo hinagisan ng bubblegum yung disciplinary committee member? Baliw ka ba dati?" "Hindi ko naman alam. Nakasapi pala siya sa disciplinary committee." "Hindi mo alam yon? Nasa harapan sila ng gate tuwing umaga," sagot naman ni Seyon. Sinabi ni Seyon, "May problema tayo. Hindi magiging madali ang sitwasyon natin ngayon dahil sa disciplinary committee." Nagulat ang dalawa nang dumating si Choi Hee-won. Sinabi nito, "Ako ang nag-submit ng application para sa study group na nakapangalan kay Ji-woo." "Bakit?" tanong naman ni Gamin. "Dahil may nambubuli kay Ji-woo," sagot naman nito. Tapos ay kinwento nito noong mga panahon na binubuli siya ni Mihi at ipinagtanggol siya ni Ji-woo. Sinabi ni Gamin, "Binubuli ba si Ji-woo dahil ipinagtanggol ka niya?" "Hindi." Nagulat ang dalawa sa sagot ni Choi Hee-won. Dagdag pa nito, "Walang kahit na sinong babae sa eskwelahan na to ang may kakayahang hamunin si Ji-woo. Malaki ang pasasalamat ko dahil doon. Dahil wala nang nambubuli sa akin ngayon. Pero may nangyari pagkatapos nun. Hindi ko alam ang buong detalye. Pero ayon sa bali-balita, may idinideliver si Lee Hyun na isang importanteng bagay nang biglang may humarang sa kanya. At kinuha nila ang importanteng bagay na ito. At para makabayad si Lee Hyun, kinailangan niyang umutang ng pera kay Gyujin. Subalit, nagbigay muna ito ng kondisyon bago niya ibigay ang pera. Inutusan niya ito na magnakaw sa isang convenience store habang naka-video. At ang video na ito ay ginamit nilang pang-blackmail kay Ji-woo. Magmula nun, pinigilan nila si Ji-woo na lumaban sa mga bully. At dun siya nagsimulang pag-initan ni Mihi. Dagdag pa nito,
Palagi akong tinutulungan ni Jiwoo sa lahat ng oras. Kaya sa pagkakataon na to, gusto kong ako naman ang makatulong sa kanya bago man lang ako lumipat ng eskwelahan dahil sa trabaho ng aking ama. Hindi pa alam ni Jiwoo ang tungkol dito. May hihilingin din sana akong pabor sa inyo. Gusto ko sanang kunin nyo at burahin nyo ang video na yon. At sana makasama nyo siya sa pag-aaral nyo. Okay lang ba yon? Tanong ni Gamin kay Seyun. Nakikiusap ako, sabat naman ni Choi Hee-won. Sinabi ni Gamin, okay sige, tutulungan natin si Jiwoo. Dagdag pa nito, siya nga pala, nasaan ba yung video? Sinabi ni Seyun, wag naman sana sa disciplinary committee room. Bakit naman hindi? Tanong naman ni Gamin, dahil masyadong delikado ang room na yon. At ang disciplinary committee ay isang gang na aprobado ng eskwelahan. Kasabay nito sa disciplinary committee room, hinahanap ng dalawang kolokoy ang isang USB na naglalaman ng video na naging dahilan kung bakit hindi na lumalaban si Jiwoo sa mga bully. Naging interesado ang dalawang ito sa pag-aakala na ang video na to ay naglalaman ng maselan na imahe. Nang matagpuan nila ito, nagmadali ang dalawa para panoorin ang video. Subalit biglang dumating si Gyujin at sinabi nito, mga bastardo nga naman. At ito ang nangyari. Matapos niyang pabagsakin ng dalawang kulokoy, sinabi nito, bakit ba interesado kayo sa video na to? Gusto niyo ba talaga itong mapanood? Oo, sagot naman nito. Tara, manood kayo. I-upload ko na ito sa internet. Ang akala ko ba, nangako ka na hindi mo ilalabas yan, sagot naman ni Norman Mangusin. Sinabi ni Gyujin, mga talunan lang ang tumutupad sa pangako. Isipin niyo na lang, kapag nakulong ang nag-iisang kapamilya ni Jiwoo, siguradong malulungkot siya. Sinasamantala mo ang kahinaan niya, sagot naman ni Norman Mangusin. Ang hindi nila alam, nasa loob na rin ng kwarto na to si Gamin at palihim na nakikinig. Sinabi ni Gyujin, at isa pa, hindi ko naman siya pinahiram ng sarili kong pera. Kaninong pera yun kung ganun? Tanong naman ni Norman Mangusin. Wag mo nang alamin, sagot naman ni Gyujin. Dagdag pa nito, napakatalino talaga ni Pihan. Gumawa ng ingay si Gamin, kaya lumapit ang dalawang kulokoy para alamin ito. At ito ang nangyari. Matapos niyang pabagsakin ng dalawa, sinabi ni Gyujin, tinakot mo ako ah. Ano ang ginagawa mo dyan? Alam ko na ngayon. Inutusan ka ni Jiwoo para kunin ang USB, hindi ba? May gusto ka siguro sa kanya, no? At ito ang kasunod na nangyari. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Kasabay nito, kinausap ni Miss Lee Han Kyung si Pihan. Sinabi nito, bakit sa akin mo tinatanong kung nasaan si Lee Hyun? Dahil sa pagkakaalam ko, malapit kayong dalawa sa isa't isa, sagot naman ni Miss Lee Han. Sinabi ni Pihan, hindi ako malapit kahit kanino man. Dagdag pa nito, nabalitaan ko, umutang siya ng pera kay Gyujin at hindi siya nagbayad. Baka tumakas na siya, sinabi ni Miss Lee Han. Inutang niya ang pera na yon dahil sa'yo. Dahil sa akin? Sino naman ang nagsabi niyan? Sagot naman ni Pihan. Sinabi ni Miss Lee Han, nangyari sa kanya ang insidente na yon nung inutusan mo siya, hindi ba? Ano naman ang mapapala ko kung gagawin ko yon? Tanong naman ni Pihan. Sinabi ni Miss Lee Han, kapag sinabi mo sa kanya, gagawin niya. Pati pasukin ang kwarto ko, sirain ang mga kagamitan, at pagbantaan ako. Masyado na siyang naging desperado. Pihan, masyado mo na siyang nagamit, kaya pabayaan mo na siya. Sinabi ni Pihan, yun na ba lahat? Yun lang ba ang dahilan? Kaya gusto mo akong makausap? Balita ko, nagtatayo kayo ng study group sa ganitong klase ng eskwelahan. Ang akala ko pa naman, matalino ka. Pero hindi naman pala. Dagdag pa nito, Miss Lee Han, kung hindi na makakabalik dito sa eskwelahan si Lee Hyun, huwag ka nang makialam. Pabayaan mo na lang. Mas makakabuti yon para sa'yo. Sa kabila naman, sinabi ni Gyujin, hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng disciplinary committee. Paano mo kaya haharapin ang kaparusahan pagkatapos nito? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Nang palabas na si Gamin, nakasalubong nito ang iba pang miyembro ng disciplinary committee. Kaya muling nagkagulo. In my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots off. Kasabay nito, hindi malaman ng dalawa kung ano ang gagawin nila para mapigilan ng disciplinary committee. Tapos ay biglang dumating si Jiwoo. Nang malaman ni Jiwoo ang mga nangyari, sinabi nito, nakakahiya, dapat pala nung una pa lang, pinigilan ko na sila dahil sa akin nadamay patuloy kayo habang nakikipaglaban si Gamin. Bumangon si Gyujin at sinabi nito, sayo na yung USB dahil nakopya ko na yan at i-upload ko na ito sa internet. Dagdag pa nito, sira na ang buhay ni Lee-hyun pagkatapos nito. Kasabay nito, nagdesisyon si Jiwoo na sumugod sa disciplinary committee room. Sinabi ni Choi Hee-won, pupunta ka ba sa disciplinary committee room? Manood ka ng mabuti, maaaring masaktan ako, pero at least magagawa ko din silang atakihin. Sagot naman ni Jiwoo, sinabi ni Choi Hee-won, pero hindi mo na kailangan gawin yan ngayon. Nagulat ang dalawa nang makita nila si Gamin na lumabas sa committee room at dala nito ang system unit. Nagawa pala nitong pigilan ang pag-upload sa video. To the face, I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Pihan, ngayon lang ulit ako nakakilala ng isang katulad mo. Kaya mo pang sabihin ng mga bagay na yan. Pagkatapos ng mga pinagdaanan mo, ituturing ko ito bilang isang papuri, sagot naman ni Miss Lihan. Sinabi ni Pihan, hindi yan isang papuri, kundi isang awa, madidismaya ka lang sa mga susunod na mangyayari. Sinabi ni Gamin kay Seyun, nandyan ang video, itakas mo yan at sirain mo. Kahit nag-aalangan, nagmamadaling sinunod ito ni Seyun. going crazy, don't think I'll get home safe. I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates. Pagdating nito sa rooftop, kaagad naman siyang nasundan ni Gyujin. At sinabi nito, nababaliw na ba kayo? Pinagod niyo ako ha. Kung ako sayo, ibalik mo na dito yan habang mabait pa ako. Subalit, hinagis ito ni Seyun. Sinabi ni Gyujin, ihahagis din kita. Tapos ay biglang dumating si Jiwoo. At ito ang nangyari. Full of calluses, but we know calculus. Sinabi ni Jiwoo, ngayon, naiintindihan ko na ang ibig sabihin ni Gamin. Kapag wala na ang video, pwede na kitang tapusin. Ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to... Papatayin na kita kapag ginulo mo pa rin kami ng kapatid ko. Kasabay nito, naglalakad si Lee-hyun papunta sa Yusong Technical High habang hinahatak naman ng Disciplinary Chief Committee si Gamin. Nahulog nito ang USB na galing nila kay Gyujin. Mabuti na lang at nasabi niya ito kay Choi Hee-won. Subalit, nang kukunin niya ito, bigla itong kinuha ni Mihi. At sinabi nito, ito ba yung USB na hinahabol-habol ni Gyujin? Siguradong matutuwa siya kapag binigay ko ito sa kanya. Tapos ay umalis na ito. Kahit nag-aalangan, nagdesisyon si Choi Hee-won na lumaban. Naging inspirasyon nito ang tapang ni Jiwoo at sinigawan niya si Mihi. Dahil dito, nagalit si Mihi at ito ang nangyari. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Nang makuha ni Choi Hee-won ang USB, biglang dumating si Jiwoo at sinabi nito, tama ba tong nakikita ko? Dagdag pa nito, Choi Hee-won, isa ka ng ganap na estudyante ng Yusong Technical High. Nasabi ito ni Jiwoo dahil natuto na itong lumaban. Nang makarating si Lee-hyun sa loob ng eskwelahan, tinangka nitong patayin si Gyujin dahil nilason ni Pihan ang pag-iisip ni Lee-hyun. Sinabi nito na si Gyujin ang may pakana sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Dagdag pa nito, pinautang kanya gamit ang perang ninakaw niya sa'yo. At yung video naman, ginamit niya para pagbantaan ng kapatid mo. Dahil dito, nabuo ang pasya ni Lee-hyun na patayin si Gyujin. Subalit, biglang humarang si Miss Lihan, kaya siya ang nasaksak nito. Ginawa ito ni Miss Lihan dahil gusto niyang matulungan ang magkapatid. Dahil alam nito na kahit wala na silang mga magulang, nagtutulungan pa rin ang dalawa para makapagtapos sila ng pag-aaral at makaahon sa hirap. Naalala ni Lee-hyun nung mga bata pa sila kung paano siya mangarap at kung paano niya balak suportahan ang kanyang ate. Sinabi ni Miss Lihan kay Lee-hyun, huwag kang mawawalan ng pag-asa, tutulungan kita. Tapos ay nawalan na ito ng malay. Dumating si Gamin at binuhat niya si Miss Lihan para dalhin sa ospital.
Mabuti na lang at hindi malala ang natamo nitong sugat. Ligtas na ngayon si Miss Lihan. Bumisita din si Jiwoo para kumustahin ang kalagayan nito. Pero bago siya pumunta dito, isinuko muna niya ang kanyang kapatid para pagbayaran nito ang nagawa niyang kasalanan. Sinabi ni Miss Lihan, "Kagaya ng nakikita nyo, okay lang ako." Sinabi ni Seon, maswerte si Miss Lihan at maayos na siya ngayon. Sa ngayon, kailangan lang niyang magpahinga. Tapos ay humingi ng pasensya si Jiwoo. Sinabi ni Miss Lihan, "Sasali ka sa study group namin, hindi ba?" "Sasali din si Choi Hee-won sa study group namin." Sabat naman ni Seon. Sinabi ni Choi Hee-won, "Oo, lilipat na kami ng tirahan. Pero hindi naman ako magta-transfer sa ibang eskwelahan dahil gusto kong mag-aral dito kasama nyo." Dagdag pa nito, "Sasali ka rin sa amin, hindi ba?" Inaya din siya ni Gamin. Sa una ay nag-aalangan pa ito, pero pumayag pa rin siyang sumali sa study group at ikinatuwa naman ito ng lahat. Kinabukasan, sinabi ni Seon sa mga kasamahan nito, "Nabalitaan nyo na ba? Kahapon, naaresto din si Pihan." "Bakit siya naaresto?" tanong naman ni Choi Hee-won. Sinabi ni Seon, "Kung naimbestigahan si Lee Hyun at naaresto naman si Pihan, siguradong makukulong din siya sa juvenile hall." "Dapat lang," sagot naman ni Jiwoo. Dagdag pa nito, "Pero dumating dito sa campus si Pihan ngayong araw. Tapos ay biglang may nambato at nabasag ang bintana." Nang silipin nito ni Gamin, nakita niya si Kang Teo. Si Kang Teo ay ang number 1 sa 11th grade. Sinabi nito, "Hoy Gamin, bumaba ka dyan, bilisan mo." "Bakit?" tanong naman ni Gamin. "Anong bakit? Nagtatanong ka pa talaga? Ano sa palagay mo ang gagawin natin?" Sagot naman ni Kang Teo. Sinabi ni Seon, "Ikaw ang sentro ng atensyon ngayon dito sa Yusong Technical High dahil sa mga tinalo mo." Sinabi ni Kang Teo, "Bumaba ka na dito para malaman na natin kung sino ang mas nakatataas sa ating dalawa." Sinabi ni Gamin, "Sige na, ikaw na lang ang mas mataas." Tapos ay nagtawanan sina Badang, Malupiton at Wamos. Sinabi ni Kang Teo, "Bakit? Minamaliit ba niya ako?" "Oo, minamaliit ka niya." Sagot naman ni Badang at ni Wamos. Sinabi ni Kang Teo, "Hoy Gamin, hindi ka bababa dyan." Tapos ay tinawag niya ang mga tauhan nito at kasama nila si Junlee. Si Junlee ay nagbabalak sumali sa study group. Tapos ay kinuha ni Kang Teo ang application form ni Junlee at sinabi nito, "Ang akala ko ba, balak mong sakupin ang Yusong Technical High. Pero bakit hawak mo tong nakakadiring application form ng study group?" Nang marinig ito ni Gamin, kaagad itong sumilip. Sinabi ni Kang Teo, "Hoy Gamin, inimpluwensyahan mo ang taong ito para maging talunan. Ibigay mo sa akin yan." Sagot naman ni Gamin. Tapos ay pinunit ito ni Kang Teo at ito ang kasunod na nangyari. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm Dahil dito, mas lalong humanga si Junlee kay Gamin. So ayun, hanggang dito lang po muna ang episode na to mga bossing. Pasensya na kung sobrang delay. Sana po ay maintindihan nyo na medyo busy po ang ating balbas. Abang lang ulit sa next episode. So ayun, shoutout na muna tayo mga boss. Special washout po kay Lahing Tagay Tube, Alcoholic Amancio Fan TV. Ayan, shoutout po sa iyo bossing. At shoutout din kay Clint Kyle, kay Solis Chon, at kay Jake Fred. Shoutout din po kay Adrian Dalina from Caloocan. Shoutout din sa Alido family at asawa daw niya na si Marjorie Alido. At sa anak niya na si Jaden Linux Alido. Ayan, shoutout po sa family nyo, bossing. At ito pa, shoutout daw po sa asawa niya na si Shane Lastimoso at sa anak niya na si Sebastian Dre. Ano to? From Naga at Minglanilla, Cebu, Food Panda Riders. From Brian Lastimoso. Ayan, shoutout po sa kanilang lahat. From Brian Lastimoso. At shoutout din po kay Hasanor, kay Ibrahim Abdul Rahman. Tama ba yung bigkas ko? Shoutout din po kay Renz Anatalio at shoutout din po sa Pogi daw ng Manda. Walang nilagay na pangalan, ayun lang. Shoutout po kay Jiro, angas talaga ng mga video. Ayan po, maraming salamat. Shoutout din po kay Lydia Halapadan at kay Renz Aranzado. Shoutout din po kay Pites Cañete at kay Sander Abunan, kay Hailey Sunderland, kay JP Robles ng Tarlac. Ayan, siguro Kapampangan din to, maybe. Iba-iba kasi tao dito sa Tarlac. Taga Tarlac din ako, bossing.
Isang taon na akong supporter mo kahit hindi mo ako na shoutout kahit kailan siguro to. Hindi ko naman nababasa yung chat mo, bossing. Ayan, shoutout kay Brent Kirby Dongdong. O ayan, na-shoutout ka na. Salamat sa'yo, bossing. Shoutout din daw po kay Datu Malangas at kay Gerson Pagigan. Shoutout din kay Melvin Gogo Suliman. Boss, pa-shoutout naman po ang mga kaibigan ko na si Eljan Pogi at Rex Braga at sa nagpauso ng basta't kay Kuya Marvin. Yan lang po, boss, TY. Shoutout sa inyo mga bossing. Shoutout din kay Jos Peñero from Laguna. By the way, boss, Badang Wamos at Malupiton ba talaga pangalan ng tatlong kupal? Ay, boss, ewan ko sa'yo. Shoutout na lang sa'yo, bossing. Shoutout din kay Jonas Camposano. Shoutout din po kay Kyle Gulmatico at kay Jade, Forger? Shoutout kay Jade Forger. Hindi ako sure dun sa apelyido. Shoutout din po kay Princess Ann. Shoutout din po kay Alyasar Abdul Rahim. Ayan, shoutout po sa inyo, bossing. Shoutout din po kay Jake Imperial. So ayun, hanggang dito lang po muna ang shoutout natin. Bawi po tayo next episode. Bye-bye!